Isipin mong isinugal mo ang buong buhay mo para ipaglaban ang bayan, pero sa huli, ikaw pa ang itinuring nilang pinakawalang kwenta. Yan ang sinapit ng ating bida. Sa gitna ng isang madugong digmaan, habang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kasamahan, may mas masakit pa pala kaysa sa harapin ang kalaban. Ang pagtataksil ng sarili mong mga kakampi. Sa halip na tulungan siya, pinalibutan nila siya. Ang mga matang dati niyang pinagkakatiwalaan ay puno na ngayon ng malamig na paghamak. Walang awa, walang pagdadalawang isip. Sa bawat hakbang nila palapit, unti-unting nawala ng saysay ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa bayan. Sa loob-loob niya, ito pala ang impyernong tinatawag kong tahanan. Ngunit kahit sugatan at halos mawalan na ng lakas, hindi siya lumuhod. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang baril at naghanda para sa huling laban. Kung mamamatay man siya, sisiguraduhin niyang may isasama siya. Pero hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Sunod-sunod na putok ang bumasag sa katahimikan. 1, 2, 3. Paulit-ulit na tumama ang mga bala sa kanyang katawan. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Lumabo ang kanyang paningin, hanggang sa tuluyang lamunin siya ng kadiliman. Akala ng lahat doon na nagtatapos ang kanyang kwento. Akala nila, isa na lang siyang bangkay na mabubulok sa gitna ng putikan. Pero nagkamali sila, dahil sa kailaliman ng kadiliman, may isang misteryosong liwanag na naghihintay sa kanya. At sa oras na tanggapin niya ang kapangyarihang iyon, ang taong itinuring nilang basura ang magiging pinakamalaking bangungot nila. At dito, nagsisimula ang tunay na kwento. Sa gitna ng walang hanggang kadiliman, hindi siya nag-iisa. Isang maningning at napakalakas na liwanag ang yamakap sa kanya, parang mismong langit ang nagbigay sa kanya ng lakas na matagal nang inagaw ng mundo. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala. Wala na siya sa gitna ng digmaan, nasa isang ganap na bagong mundo na siya. 3 taon na ang lumipas mula nang dumating siya rito. Sa tuwing tumitingin siya sa salamin, iisa lang ang tanong sa kanyang isip, ito na ba ang pagkakataong mabawi ang buhay na kinuha sa kanya? Sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapatalo. Dito magsisimula ang kanyang tunay na kwento. Biglang nagkagulo ang buong lugar. Dumating na ang araw ng paggising, ang araw na malalaman ng bawat isa kung anong kapangyarihan ang nakatadhana sa kanila. Agad silang pinapunta sa palaruan upang sumailalim sa seremonya. Nagbago na ang mundo. Lumitaw ang mga misteryosong piitan, at kasabay nito ang paglusob ng mga nakakatakot na halimaw na naghasik ng takot at pagkawasak sa buong mundo. Sa mundong ito, walang halaga ang awa. Ang lakas lang ang tanging paraan para mabuhay. Nagulantang ang buong akademya nang lumabas ang resulta ng pagsusulit ng babaeng na unang tinawag. Walang makapaniwala sa kanilang nakita. 75 talent points. Isang markang halos imposibleng maabot. Sa buong bansa, iilan lamang ang nakagawa ng ganoong resulta. Ayon sa mga guro, sinumang makalampas sa 70 puntos ay may kakayahang maging isang S-rank awakened sa hinaharap. Akala ng lahat, iyon na ang pinakamataas na markang masasaksihan nila sa araw na iyon. Ngunit mali sila, dumating na ang sandaling hinihintay ng lahat. Pluto, mabilis na umalangaw ang pangalan niya sa buong bulwagan. May ilan pa ring hindi siya kilala kaya napailing ang iba. Hindi mo kilala si Pluto. Mukhang masyado ka nang nakatutok sa mga libro at wala kang alam sa mga tunay na henyo. Habang dahan-daw ang lumalapit si Pluto, naging tahimik ang buong lugar. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, naghihintay sa magiging resulta. At nang lumabas ang marka, nanigas ang lahat sa kanilang kinatatayuan. 200 talent points, hindi 100, hindi rin 150, kundi 200. Isang numerong hindi pa kailanman naitala sa kasaysayan ng 3 akademya ng Aurora City. Sa sandaling iyon, nabasag ang lahat ng dating record. Lumapit sa kanya ang isang babaeng matagal na niyang kakilala at may bahagyang ngiti itong nagsalita. Tahimik ka pa rin, gaya ng dati. Ngunit alam niyang ang katahimikang iyon ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay katahimikan ng isang taong hindi na kailangang patunayan ang sarili dahil sapat na ang kanyang lakas upang magsalita para sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pinakahihintay na awakening ceremony. Isa-isang tinawag ang mga kalahok, hanggang sa muling umalangaw ang pangalan ni Pluto. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa gitna ng entablado habang pinapanood ng libu-libong estudyante at mga guro. Halos walang marinig sa buong bulwagan maliban sa tunog ng kanyang mga yabag.
Pagdating niya sa harap ng aparato, ipinatong niya ang kanyang kamay at unti-unting pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, binalot ng nakakasilaw na asul na liwanag ang buong paligid. Napaatras ang ilan sa sobrang lakas ng enerhiyang kanilang naramdaman, habang ang iba na may hindi makapaniwalang nakatitig lamang sa kanya. Maging ang instructor ay tuluyang natulala. Matapos huminga ng malalim, sinabi niya sa nanginginig na boses. Sa buong mundo, isa lamang ang taong nagtataglay ng 200 talent points. At siya ay si Pluto. Isang napakalaking karangalan para sa ating akademya na masaksihan ang pagsilang ng isang tunay na alamat. Narinig niyo ba ang balitang ito? Ang Azure Dragon Guild, ang nangunguna sa 5 pinakamalalakas na kapulungan sa bansa ay personal na naglaan ng 5 pwesto para sa pinakamahuhusay na estudyante. At dahil si Pluto ang nanguna sa lahat ng pagsusulit, isang napakalaking alok ang agad na ibinigay sa kanya. Kapag nagising ka bilang isang S-rank class holder, garantisado na ang lugar mo sa Azure Dragon Guild. Para sa iba, isa lang itong trabaho. Pero sa totoo lang, ang makapasok sa Azure Dragon Guild ay nangangahulugan ng kapangyarihan, prestihiyo, napakalaking kayamanan, at isang kinabukasang hindi na kailangang ipag-alala. At higit sa lahat, hindi ito isang ordinaryong guild. Ito ang tanging kapulungan na direktang itinatag ng pamahalaan, ang pinakamalakas na sandatahang lakas ng buong bansa. Ngunit para kay Pluto, mas malalim pa ang kahulugan nito. Sa kanyang nakaraang buhay, isa lamang siyang ordinaryong sundalo ng isang mahina at walang laban na bansa. Nang sumiklab ang digmaan at salakayin sila ng mas makapangyarihang mga bansa, isa-isa silang nalipol. Lumaban siya hanggang sa huling hininga. Ngunit namatay siyang parang walang halaga. Walang nakaaalala sa kanyang pangalan. Walang nagluksa, at wala ring nagligtas sa kanyang bayan. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Hindi na mauulit iyon. Sa pagkakataong ito, lalakas ako. Paprotektahan ko ang bansang ito. At aakyat ako sa tuktok, hanggang maging pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Kasabay ng kanyang matinding paninindigan, biglang sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang katawan. Napaatras ang mga estudyante habang natakpan ang kanilang mga mata sa tindi ng ningning. Anong klaseng kapangyarihan yan? Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalakas na aura. Maging ang guro at ang babaeng may puting buhok ay hindi maitago ang kanilang pagkabigla. Tahimik nilang pinagmasdan ng makinang unti-unting naglalabas ng resulta. Huminto ang oras, napatigil ang paghinga ng lahat. At nang tuluyang lumitaw ang pangalan ng kanyang klase, nanlaki ang mga mata ng buong akademya. Necromancer, biglang sumabog ang isang nakakakilabot ngunit napakalakas na enerhiya. Sa isang iglap, nilamon ng lilang apoy ang buong paligid, habang daan-daang bungo ang lumitaw na parang mga mensahero ng kamatayan. Natahimik ang lahat, walang sino man ang nang-ahas huminga. Sigurado, S-rank ang klase niya. Pero nagkamali silang lahat, isang malamig na tinig ang nagpahayag ng katotohanan. Hindi, kabaligtaran pa nga. Ang Necromancer ay isa lamang C-rank na klase, isa sa mga pinakamahina. Paano nangyari to? Lumabas ang opisyal na resulta. Pangalan, Pluto. Klase, Necromancer, C-rank. Antas, 0. At ang mas nakakadismaya pa, 10 puntos lang ang lahat ng kanyang kakayahan. Kahit ang instructor ay napailing na lang. Wala ring espesyal sa mga stats niya, sayang ang talent points. Natawa ang iba, minamaliit nila siya, pero hindi nila alam, may isang lihim na kakayahan ng klase ni Pluto na hindi nakikita sa status window. Sa mismong sandaling iyon, isang mensahe ang lumitaw sa harap niya. Limitasyon sa pagtawag, tinanggal. Walang hanggan ang bilang ng mga sundalong maaari mong ipatawag. Sa ordinaryong necromancer, limitado ang dami ng undead na kaya nilang kontrolin. Pero si Pluto, iba. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng isip, kaya na niyang magpatawag agad ng 10 sundalo. At habang tumataas ang kanyang kapangyarihan, wala nang makakapigil sa paglaki ng kanyang hukbo. Ang klaseng itinuring nilang pinakamahina. Ang siya palang magiging pinagmula ng isang hukbong walang katapusan. Ito ang tunay na anyo ng kanyang kapangyarihan. Sa likod ng isang tila walang kwentang C-rank necromancer, nakatago ang isang kakayahang kayang yumanig sa buong mundo. Hindi lang basta mga kalansay ang kaya niyang ipatawag. Mula sa ordinaryong mandirigmang kalansay,
hanggang sa mga higanteng skeleton dragon na kayang magwasak ng buong hukbo. Habang minamaliit siya ng lahat, isang ngiti lang ang sumilay sa labi ni Pluto. Alam niya ang katotohanan, kahit ano pang limitasyon ang mawala sa hinaharap, sapat na ang isang hukbong walang katapusan para durugan kahit ang pinakamakapangyarihang S-rank. Pero sa paningin ng iba, isa na lamang siyang malaking kabiguan. Pluto, tigilan mo na ang pagtitig. Tapos na ang seremonya, kanina lang itinuturing siyang pinakamalaking pag-asa ng akademya. Ngayon, isa na lang siyang C-rank na walang halaga sa kanilang mga mata. Agad siyang pinagtawanan ng buong bulwagan. Tingnan niyo siya, kanina halos maiyak sa kaba, ngayon parang natutuwa pa. Mukhang hindi pa rin matanggap na C-rank lang ang nakuha niya. At hindi pa doon nagtapos ang pang-iinsalto. Lumapit ang kaklaseng nakakuha ng A-rank, mayabang na nakangisi. Hoy, Mr. 200 talent points. Nasaan na ang yabang mo? C-rank ka lang pala. Ako, A-rank ako. Kung gusto mong mabuhay, lumuhad ka at tawagin mo akong guro. Baka maawa pa akong isama ka sa party ko. Ngunit hindi na pinatulan ni Pluto ang kanilang pangungutya. Para sa kanya, ang bawat piitan, bawat halimaw, at bawat pagsubok ay isa lamang hakbang patungo sa mas malaking kapangyarihan. Panahon na para bumuo ng hukbong walang sinuman ang kayang pigilan. Hindi nila alam, ang klaseng tinawag nilang pinakamahina. Ang siya palang magiging pinakamalaking bangungot ng buong mundo. Lalong lumalala ang pang-aapi kay Pluto. Mayabang nang umisi ang lalaking matagal nang naiinggit sa kanya at buong yabang na sinabi, isipin mo nga, ang dating tinatawag na henyong si Pluto, ngayon sumusunod na lang sa akin na parang tuta. Nakakatawa talaga, sabay halakhak nila ng babaeng kasama niya. Ngunit ni hindi man lang lumingon si Pluto. Hindi siya sumagot, hindi siya nagalit. Sa isip niya, hindi sulit ang kahit isang segundo ng oras ko para sa mga basurang katulad nila. Sa paningin ng lahat, mukha siyang duwag na walang may paglaban ang sarili. Pero ang hindi nila alam, wala pa silang kahit katiting na ideya sa tunay niyang kapangyarihan. Maya-maya, may tumawag sa kanya. Si Luna, ang S-rank na kaklase niya. Inakala ni Pluto na isa na naman itong pangungutya. Wala akong ganang makipagbiruan, malamig niyang sagot. Pero ngumiti si Luna at sinabi, gusto mo bang samahan kitang magpalakas? Napahinto si Pluto. Seryoso ka, ikaw, isang S-rank, sasamahan mo ang isang C-rank na tulad ko. Hindi ba sayang ang oras mo? Agad na umiling si Luna. Siyempre hindi, pangarap mong makapasok sa Azure Dragon Guild, hindi ba? Kung tutulungan kitang lumakas, mas lalaki ang pagkakataon mo. Naniniwala ako sa'yo, hindi ka ordinaryong necromancer. Mayroon kang 200 talent points, imposibleng hanggang dito lang ang kaya mo. Sandaling natahimik si Pluto. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Salamat sa paniniwala mo sa akin. Pero ang hindi alam ni Luna, may sorpresa si Pluto na lubos na magpapabago sa lahat ng inaakala nila tungkol sa isang C-rank necromancer. Salamat sa alok pero kailangan ko itong tanggihan. Buo ang loob niyang tumanggi. Matatag ang kanyang tinig habang sinasabi, papasok ako sa Azure Dragon, sa sarili kong paraan. Alam niyang hindi siya may iligtas ng isang mataas na ranggong klase. Isa lang ang natitirang landas para sa kanya, ang patuloy na pag-level up at paglakas. Habang naglalakad siya, isa-isang bumalik sa kanyang isipan ang mga pangungutya, pangmamaliit, at mga taong nagsabing wala siyang mararating. Ngunit sa puso niya, iisa lang ang layunin, ang maabot ang antas ng mga S-rank at A-rank, at patunayang mali silang lahat. Kaya agad siyang nagtungo sa sequence trials, ang pinakamabilis, ngunit pinakamapanganib na paraan para lumakas. Dito, bawat palapag ay puno ng mas mababanggas na halimaw, mula level 1 hanggang level 5. At higit sa lahat, mag-isa mong haharapin ang bawat pagsubok. Kapag tinanggap mo ang susunod na hamon, wala nang atrasan. Lalaban ka hanggang matapos ang pagsubok, o hanggang sa huli mong hininga. Kaya naman sinasabi ng lahat na ang lugar na ito ay para lamang sa mga elite, o sa mga taong sawa na sa buhay. Pero para kay Pluto, mas malaking panganib, mas malaking gantimpala. Nang makita ng mga tao na pumasok siya sa sequence trials, natigilan silang lahat. Sandali, si Pluto ba yan? C-rank lang siya, pero pumasok siya rito. Nabaliw na yata siya matapos ang nangyari.
Maging si Luna ay hindi napigil ang mag-alala. Ngunit kilala niya si Pluto. Hindi ito ang taong tumatakbo sa panganib. Siya ang taong hinaharap ito ng walang takot. Kaya nanatili silang lahat sa labas ng sequence trials, naghihintay, nag-aalala, at handang sumaklolo sakaling kailanganin niya. Pero ang hindi nila alam, ito pa lamang ang simula ng alamat ni Pluto. Nagpasya ang guro na manatili sa labas ng sequence trials, handang tumawag ng saklolo anumang oras kung mapahamak si Pluto. Ngunit para kay Pluto, wala nang makakapigil sa kanya. Sa isang kisap mata, napunta siya sa loob ng sequence trials, isang misteryosong lumulutang na isla sa gitna ng makakapal na ulap. Nasa safe zone pa lamang siya, ngunit alam niya ang malupit na batas ng lugar na ito. Kapag tumapak siya palabas at nagsimula ang laban, wala nang balikan. Tanging dalawang kapalaran ang naghihintay sa kanya, ang makalabas na buhay, o ang mamatay sa loob. Sa unang palapag pa lang, sinalubong na siya ng 10 level 1 Void Hound. Mga mababanggas na halimaw na dahilan kung bakit maraming baguhan ang hindi na muling nakakalabas ng buhay. Pero para kay Pluto, simula pa lang ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at buong tapang na sumigaw, tawagin. Sundalong Necroman. Biglang sumabog ang madilim na enerhiya, at mula sa kawalan ay lumitaw ang dalawang nakakatakot na mandirigmang kalansay, handang ipaglaban ang kanilang Panginoon hanggang kamatayan. Walang pag-aalinlangan silang sumugod, sunod-sunod ang bagsak ng kanilang mga espada habang isa-isang pinupunit ang mga Void Hound. Ilang sandali lang, tahimik na ang buong lugar. Lahat ng Void Hound ay napatay. Dagdag 1-0 karanasan. Napangiti si Pluto. Sa wakas, nahanap na niya ang sikreto ng kanyang paglakas. Hanggat kaya kung magparami ng aking mga sundalong kalansay, walang halimaw ang makakaharang sa aking pag-angat. Habang desperado siyang nakikipaglaban, biglang bumuhos ang masasakit na alaala. Ang malamig na sigaw ng kanyang guro, at ang mapanghamak na tawa ng isang A-rank. Lumuhad ka at tawagin mo akong Panginoon. Gagawin kitang alaga, baka sakaling tulungan pa kitang mag-level up. Ngunit may isang pangungusap na mas malalim ang hiwang iniwan sa kanyang puso. Ang lahi mo, mas mababa pa sa pagiging alipin. Muling sumili sa kanyang isipan ang mapanghusgang mga tingin, ang mapanlait na mga ngiti, at ang walang habas na pang-aapi. Pero isang bagay ang hindi nila alam. Hindi na siya ang dating mahinang Pluto. Habang umaapaw ang kanyang galit, lalo ring lumalakas ang kapangyarihang nananahan sa kanyang katawan. Natitirang MP, 5, naging 2. Ngunit kasabay nito, mga sundalong kalansay, 5, naging 8. Unti-unting nagningas ang kanyang mga mata sa nakakatakot na kulay lila. Ang kanyang presensya ay naging parang kamatayan mismo. At sa isang iglap, lumitaw ang kanyang buong hukbo. 8 mandirigmang kalansay ang sabay-sabay na pumulibot sa kanilang Panginoon, handa silang durugan ng sinumang haadlang sa kanyang pagbangon. Ngayon, kaya na ba niyang linisin ang buong sequence trials? Ano pa ang tunay na kapangyarihang itinatago ng kanyang klase bilang Necroman? Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod na kabanata ng kanyang paghihiganti at pag-angat.